So yan, ang gagawin kong video ngayon ay mag-full coverage makeup ako, pero ang gagawin ko dito ay putol-putol. So ang gagawin ko, step by step, ituturo ko sa inyo kung paano mag-full coverage makeup. Ito yung mga looks na pwedeng pangkasal, halimbawa, abay ka, tapos wala kang mag-makeup sa'yo. Pwede to sa mga special events, pwede to basta meron ka lang mga gamit, or kahit limited lang, okay lang. So, tumayin ako. So yan, ang gagawin ko dito, step by step, so magiging putol-putol na video to. Bali, i-upload ko yung first step, then yung second step. So, kung gusto nyo matutunan lahat, mapapanoorin nyo lahat ng sunod-sunod na video. Kasi hindi ko siya pwedeng i-upload ng isang video lang kasi sobrang haba nun. Kasi kailangan ko magsalita ng magsalita. So, napapansin nyo sa mga videos ko, hindi ako masyado nagsasalita kasi para hindi ganun kahaba yung video na ina-upload ko. Kasi alam naman natin hindi tayo tumatagal ng ganun kahaba. Minsan 30 minutes, 45 minutes aabutin yung isang buong makeup look. So, hindi ko siya pwedeng gawin. Kaya ang gagawin ko dito ay hiwa-hiwalay. So, dibawa sa foundation, next sa kilay, then eyeshadow, and then and so forth. So on. So yan. So yan, kung gusto niyo malaman kung paano gagawin ng look na ito, hindi keep on watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para updated ko pa po sa mga susunod pa mga video. So yan, mag-start na tayo. Itatali ko muna yung buhok ko para hindi pa sabog-sabog sa mukha ko. Kung naririnig ko yung umuugong, yung electric fan yun. Sobrang init kasi. Pero malamig ang panahon. Mainit lang talaga dito sa pwesto ko. So yan. So magsisimula tayo, syempre kailangan malinis sa mukha natin. So nagilamos na ako. Wala akong nakalagay na kahit ano sa mukha ko. And then, start muna tayo sa pag-prep or preparation ng ating mukha. So bago mag-makeup, kailangan kasi may skincare din tayo or kahit moisturizer lang, okay na yun. Basta maging hydrated lang yung ating mukha. Para pag naglagay tayo ng makeup, hindi nagbibitak-bitak or hindi nagda-dry. So, yan. Ang gagamitin kong nakakapagod magsalita. Ang gagamitin kong moisturizer, itong ginagamit kong Ice Jeju Aloe ng Skin Fit. So, ito ang ginagamit ko. Ngayon na lang ulit ako gagamit nito after 1 week. So, sobrang tamad ko. Pero ginagamit ko talaga ito after kong maligo. Itong ginagamit kong moisturizer. So yan, kailangan natin mag-moisturizer lalo kapag mag-makeup tayo para maging hydrated ang ating mukha or ang ating balat. Parang lotion lang din yan. So yan, para hindi dry, hindi nagka-crack. Yan. Konti lang kasi medyo matagal itong patuyuin. Konti. Yung iba naman ginagamit nila ay sunscreen. Yan, lalo na kapag bibilad ka talaga sa araw ng mga event. Mga kasal, di ba minsan may mga kasal na nasa bilada ng araw or pinatamaan ng araw. So, mag-sunscreen po tayo para safe. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo basa siya. Kita siyang basang-basa. So, medyo matagal ito patuyuin. Kaya, mamaya patutuyuin ko lang siya sa electric fan and then babalik ako. Massage lang natin siya. Pataas. Ganyan. Habang pinapatuyo ko sa electric fan, ay minamassage ko yung mukha ko ng pataas. Ganyan. Para mabatak yung mga wrinkles natin dyan. Yes. So yan, patutuyin ko lang po sa electric fan para mabilis tayo. So yan, tuyo na yung moisturizer na nilagay ko sa mukha ko. So, ang next ko naman na ilalagay ay primer. So, gamitin ko tong lagi kong ginagamit na baby skin ng Maybelline na Pore Eraser. So yan, nakakatulong to para mas maging makapit or mas maging mas matagal yung makeup natin sa ating mukha. Yan. Lalo na kung halimbawa maghapon yung event. So, maganda meron kang primer para bukod sa nakakatulong siya na maging smooth yung finish ng ating makeup, lalo na ng foundation, yung lapat niya mas maganda pag may primer tayo. So, may moisturizer tayo and then may primer tayo. Tsaka mas napapaliit niya yung mga pores natin, lalo na dito sa mga side na to, diba? Yung kadalasan na malalaki yung pores dito. Yung mga madalas pagpawisan yan dito, and dito lang. Yan. So, tapos na tayo mag-prep ng ating face. And then, next naman tayo sa... So, pag full coverage, ang ginagawa ko minsan, magko-color correct ako. So, ito ang kadalasan kong ginagamit pang tago ng mga dark spots, dark circle, dark spot. Dito yung mga yung nagtubuan ng tigyawat na yung maiitim yung naging scar. So, tapos dito sa side na to. Tapos dito yung parang may bigote. Yan. Yung mga ganyan. Yan. Nilalagay ko to bago mag-foundation para
kapag naglagay ka na ng foundation, magpapantay na yung mga kulay na dapat. Yun lang. So, hindi na masyadong mag-overpower nung mga dark spots natin sa mukha yung ating foundation. Kasi minsan kapag may foundation, nakikita pa rin siya. So, kailangan natin siyang i-color correct. Correct natin siya. So, blend lang. Ang ginagamit ko pala ay sponge na basa. So, medyo basa lang siya. So, ginagawa ko dito, sinusuko ko sa tubig kapag nalinis ko na. Tapos, pinipiga ko lang siya na sobrang piga para mawala yung tubig niya. And then, ganito na siya. Yan. Pag na-blend na, ang next na ginagawa ko ay foundation. So, gagamitin ko tong L'Oreal Infallible Matte Cover 24R in shade 105 Natural Beige ang aking shade. So, yan. So, mas light to sa akin kasi ako ay acidic. So, kung napanood nyo last na video ko yung kung paano mag-makeup, so, nandun. Na-explain ko dun kung bakit, pero sabihin ko na rin. So, kaya, kapag acidic tayo, kailangan ang ating foundation ay at least 1 to 2 shades lighter sa atin para kasi kapag acidic tayo, nangingitim yung makeup sa ating mukha kapag tumatagal na. So, pag nag-apply ka, halimbawa yung in-apply ko yan sa mukha ko, maputi. Pero pag mamaya, after an hour, or nakalipas na yung mga ilang oras, mas medyo magda-dark na yan, so mas pumapantay na siya sa kulay ko. So, yun. Kapag di ka naman acidic, tama lang yung gawin mong or kunin mong shade ng foundation mo para hindi naman tayo mukhang multo or hindi naman tayo mukhang nangitim naman. So, yan. Kaya minsan kung nakapagpa-makeup na kayo, tinatanong kayo, diba minsan, kung acidic po ba kayo ma'am? Kasi kailangan malaman nyo ng makeup artist para ma-adjust nyo yung kulay ng, yung shade ng foundation. Kasi kapag hindi, mapapansin nyo yan kapag ka-acidic ka, tapos, kung matagal na, mapapansin mo ang itim na mukha mo. Nung dating hindi ko pa alam yan, gano'n nangyayari sa akin. So, sobrang nagtataka din ako hanggang sa natutunan ko siya sa workshop. So, ganun pala yun. So, nag-adjust na ako sa foundation ko. Kasi ako sobrang acidic talaga ako. So, yung natira, lagay ko lang sa leeg. Hindi natin kalimutan ng leeg natin, lalo pag full coverage yung gagawin natin sa ating mukha. Kasi, full coverage yung mukha natin, tapos yung leeg natin na iwan. Pero tayong nagpatong ng ulo sa leeg. So, yan, lagyan natin, huwag kakalimutan yung ating leeg. So, yan, next naman natin ay concealer. Gamitin ko itong Kymuse Concealer in shade 1. Creamy Concealer. So, yan. Sa concealer naman, ang mga kailangan natin i-conceal dito. Bukod sa nagko-conceal siya, sisilbi din siyang pang-highlights ng mga part na i-highlights natin sa mukha natin. Mas maganda kasi kapag full coverage yung ating makeup, i-highlights natin yung mga point na gusto natin i-highlight. Like, itong part na to. So, yan dito. Yan. Yan yung mga lalagyan natin ng yung T-zone. Yan ang lalagyan natin ng concealer. So, ganyan. Kunti lang. Ito kasi ay maganda yung coverage nito kaya sobrang kunti lang. Tapos yung may mga yung kinarek natin kanina, lagyan din natin ng concealer para mas matakpan siya. Yan. Tapos yung mga spot na gusto mong takpan. Then, blend lang. Pag nagbe-blend tayo, tap-tap lang, ganyan lang. Huwag natin isi-swipe kasi sasama yung product. Lalo kapag mga liquid yung gamit natin. Kapag sinwipe natin, sasama yung mawala siya sa place niya. Saan siya pumupunta. So, tsaka magkakaroon siya ng mga guhit-guhit. Kaya, yun ang ayaw natin mangyari. So, yan. Tapos na tayo sa ating concealer and foundation. Next naman natin ay magbe-bake tayo. So, sa pagbe-bake, ang ginagamit ko ay itong Fashion 21 Translucent Powder or Loose Powder na
in shade, ano ba shade? In shade number 4. Yan. Fashion 21 loose powder in shade number 4. So, sa pagbe-bake naman, kung gusto nyo lang, pero maganda kasi pag nagbe-bake tayo kasi mas, lalo yung mga part na madaling mag-crease or yung natutunaw, yung pag pinagpawisan tayo, yung talagang may chance na mabura yung makeup natin doon. Mas maganda kapag nag-bake tayo, so mas nag-stick or mas madikit yung mga concealer or mga product na nilagay natin sa part na yun. So, pwedeng gumamit nitong translucent powder na ganitong product, or kung wala kayong ganito, pwede rin yung baby powder. So, yun yung ginagamit ko dati nung wala ako kahit sa mga kliyente ko kasi wala pa talaga akong, hindi ko pa talaga afford bumili ng ganito dati. So, yun lang, pwede na. Kasi parang polvo lang din naman siya. Ito. So, or pwede din naman powder. Kung meron kayong press powder, pwede din naman. Yun na lang gamitin nyo pang bake doon sa mga part na nilagyan natin ng mga liquid product. Yan. So, ito yung gagamitin ko. Yan. Kuha lang ako dito. And then, lagay ko dito sa ilalim. Then, pataas. Para mas kumapit yung product sa ating mukha. Tapos yung mga nilagyan ko kanina. So, yan. And then, gusto ko nilalagyan yung ganito ko. Yan. Kasi para mas lumabas yung contour. Mamaya pang nag-contour. So, yan guys. Ito na ang ating final step sa ating base. So, ito na yung ating pinaka-base ng ating makeup. So, ito na yung foundation, moisturizer, primer, foundation, concealer. So, nag-correction din tayo ng ating face and then baking. So, yan. Ito na yung base ng ating makeup. So, ang next step naman natin ay kilay. So, yan. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko gagawin yung kilay, and then, abangan nyo po yung susunod na video. So, yan. Thank you for watching. Bye, darling! Hi darling! Welcome back again to my channel. So, it's me again, Tala. So, for today's video, next part na tayo ng ating makeup, full coverage makeup. So, ang unang part, so kung napanood nyo na yung unang part, so yun yung base ng full coverage makeup look. So, ito naman yung susunod ay yung ating kilay. So, magkikilay na tayo. So, sa pagkikilay, ang ginagamit ko, so lagi nyo naman nakikita kung anong ginagamit ko. So, yan. Ang favorite ko lang naman gamitin kapag nagkikilay ako ay itong dalawang to. So, itong tinted brow gel ng Says Lady at saka itong Avon brow kit, eyebrow kit. So, yan. So, una, kailangan suklayin muna natin yung ating kilay kasi marami dyang mga nasamang liquid kanina or mga powder. So, kailangan linisin muna natin siya. Suklayin muna natin pataas para mawala yung mga pumasok na powder kanina. Kasi pag di natin tinanggal, magbubuo-buo siya. So, yan. Pag nasuklay na natin, and the next step naman ay itong tinted brow gel ang ginagamit ko. So, maganda to kasi waterproof at smudge-proof, long-lasting. So, yan. Maganda siya kapag ka mga pang-event talaga na pang ilang oras, ganyan. Kasi talagang pag hindi mo siya binura ng may oil, hindi siya magbura. So, yan. Wala akong konti. Lagay lang ako dito and then ganyan ko lang siya. Then, sa pag-a-apply nito, i-zoom ko lang kayo para makita nyo. So, sa baba muna ako naglalagay. Gagawa muna ako na parang guhit. Dahan-dahan. So, sa paglalagay ng kilay, guys, hanggang dito lang. Yan. Dito sa ating mata yan. Pag ganyan. Ganyan yan. Hanggang dyan lang. Huwag na tayong susobra kasi masyado na. So, pag nalagyan na natin yung baba, and then yung natira sa wand or sa brush ay lalagay ko na siya sa ibang part ng kilay. So, dito muna tayo mag-focus dito sa may gitna patulo. So, yun yung part na dapat ay dark.
So, yan. Nasa sa inyo kung anong shape ang gusto nyong kilay. Kasi depende din yan sa kilay kung anong klaseng kilay meron tayo. Kasi merong kilay na pabilog, yung parang pa-art na ganun. Pwede nyo sundan yun or mag-drawing kayo ng sarili nyo. Pwede din naman. So, yung natira, lagay ko siya dito sa may bandang unahan. Magaan na magaan lang yung pag-a-apply para hindi mahirap mag-blend. Kasi kapag napakapal na, ang hirap na niyang habulin. Ang hirap mo burahin. Lalo pag ganitong waterproof at saka smudge proof. Kailangan mo talaga siyang gamitan ng oil para mabura mo siya. So, yan. Ito na yung ating unang kilay. Then, proceed na tayo sa kabila. So, kung mapapansin nyo, medyo dark siya. Kasi, full coverage kasi yung gagawin natin. So, kailangan talaga medyo kakapalan natin ng konti yung ating apply. So, next, dito tayo sa kabila. Tayo sa baba. Gawa tayo ng parang guhit. Sobrang gaan lang. Sobrang gaan lang. Yan. Then, unti-unti tayo magdagdag sa buhok. Guys, sa buhok ako naglalagay, hindi sa mismong balat, sa buhok. Kasi kapag sa balat, tapos napadiin ka na, ang hirap na niya i-blend. Hindi na siya gagalaw dun. At least kapag sa buhok, pag sinuklay mo siya, mabiblend mo pa siya. Then yung natira doon sa may inner part. Para magmukhang natural pa din yung ating kilay. Hindi mukhang drawing na drawing. Parang may poknat yung ano dito. Napasobrang ahit ko kanina. Napanot. Panot yung kilay ko. Yan. Yan. So, after ng paglalagay, after na nalagyan ko na siya ng brow gel, lalagyan ko na siya nitong brow kit. Powder to. So, yan. Gamitin ko lang yung same brush. And then, kuha lang ako dito. Tapos, start ako ulit dun sa may dulong part. And then, unti-unti mag-add tayo ng powder. Para ma-set din niya yung gel. So, yan. So, after naman yan, ang ginagawa ko ay nililinis ko yung mga edges ng kilay para mas maging plakak na plakak or yung snatch kung tawagin. Ginagamit ko itong, gumagamit ako ng concealer. Wala akong konti. Yan. Sobrang konti lang. And then, gamit ako ng brush na manipis. Okay na to. So, yan. Gamitin ko to brush na to. Para malinis natin yung ating kilay. Para maging snatch yung dating niya. Maganda yung snatch na kilay lalo kapag full coverage tayo. Ayan. Konti-konti lang. Sundan natin yung shape niya. Tapos, to blend, dahan-dahan natin siya parang i-drag sa baba yung concealer para mag-blend siya. So, yan.
Yung sa taas, ganun din. Mas ma-achieve natin yung gusto nating shape kapag ginawa natin itong technique na to. Kasi ma-highlight yung ating kilay. So, yan. Pag nalagyan mo na ng ganyan, unti-unti nating i-blend. Pataas. Dito sa taas ito, pataas siya. Yan. Unti-unti lang. Pwede nyo din gamitin yung kamay nyo. Yan. Kasi maganda din talaga pang blend yung kamay kasi mainit kasi yung ating palad. So, nakakatulong yan para mas maging maganda yung lapat ng makeup or liquid makeup sa ating mukha. So, mas flawless siya tingnan kapag ang ating kamay ang ginagamit natin. Yun sa kabila. So, yan. Snatch na ang ating kilay. So, yan. Mayan, sabi ko nga. So, ang tagal, inabot na agad ng 30 minutes ang ating kilay. So, dahil dyan, next part na ang ating eyeshadow. So, ang eyeshadow ay medyo matagal din siya pero ituturo ko sa inyo yung madaling technique kung paano mag-eyeshadow. Lalo na sa mga beginner na gustong mag-eyeshadow. So, ito na din yung chance na ituturo ko yung madaling technique kung paano mag-eyeshadow. So, yan. So, kung gusto nyo malaman ko paano kung gagawin ang susunod na part, so, hintayin nyo po or panoorin nyo po ang susunod na video ng kasunod nito. So, thank you for watching. Bye, darling! Hi darling! Welcome back again to my channel. It's me again, Tala. So for today's
for watching. Bye, darling! Hi Dalan! Welcome back to my channel. It's me Gantala. So for today's video, nasa part 4 na
Stay tuned! Thank you for watching. Bye, Dalan! Hi Dalan! Welcome back to my channel. It's me again, Tala. For today's video, nasa part 5 na tayo.
ating contouring and blush on. So yan, sana may natutunan kayo sa video na ito, and thank you for watching. Hanggang sa susunod na video. Hi Dala! Welcome back again to my channel. It's me again, Tala. So for today's video, nasa part 6 na tayo.